Tayo pong lahat ay dadako na po sa pinakamaalagang bahagi ng banal na gawa ng ating pong dakilang Diyos, ang ating pong pakikinig ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at ibigay po natin pagkakataon po sa ating beloved ordained preacher, Rob Danco. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher. Praise the Lord. Beloved Brother Mario Hobelianos. Tayo po may namahal ay magkaisang dumalangin. Hallelujah. Mapagpala po namin Diyos, ang banal sa langit, pinakamamahal na Panginoon Yesus, ang hari ng mga hari at Panginoon, ng mga Panginoon na lubos na nagmamahal sa amin, sa mga naunang dalangin, sa buong panalangin namin kagalang-galang, mga pastor, yung end-time prophet, narito po kami sa iyong panalapaanan, mahal po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa bawat ito na balagawain, lubos ng pinagpala, mahal Panginoon, damag-dama po namin ang katamis ng pag-ibig, ang banal na presensya o Diyos, at sa aming pakikinig na masalita, mahal Panginoon, lang isa mo po, mahal Panginoon, ako po'y walang magagawa sa ganang akin, ikaw siya mangusap sa lahat ng amin na mahal, mga kapatiran, babayan, alisin mo at mahadlang, marilangan, and bind the power of darkness, demons of unbelief and doubts, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Praise the Lord. God bless you po, minamahal. At kayo po'y makabalik sa inyo po mga upuan. Amen, praise the Lord. Ating po, minamahal, buksan sa ating una tingin sa lahat, mga minamahal, muli tayo po ay nagpaabot ng pinapataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, Creator of the universe. Our dearest Jesus, hallelujah, praise the Lord. We give double honor to our beloved and more perished in the Lord, the blessed preachings and teachings of our beloved and noble pastor and beloved Mama Dear will forever be treasured and remembered. Amen. Praise the Lord. We give honor to all the beloved children of our beloved and noble parents in the Lord. Represent the afternoon po. We love you so much po. Loving God bless you more and more. Hallelujah. Glory to God. At sa lahat ng ating minamahal, mga kapatiran, maguhan, praise the Lord. Beloved co-workers, co-preachers in the vineyard of the Lord. A very blessed afternoon po sa inyong lahat. Amen. Ating bubuksan mga minamahal sa Matthew chapter 10 verse 40 and 41. Mateo 10, 40, 41. Amen. The book of Matthew, chapter 10, verses 40 and 41. He that receiveth you, receiveth me. And he that receiveth me, receiveth him that sent me. He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. God bless you po. Sa Tagalog mo naman, kaili. Mateo Kapitulo 10, versikulo 40 at 41. Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Right. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti sa isang propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. Amen. Palakpakan mo muna natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God. Amin na mahal, napakainam. Talagang palagi po tayong nagbabasa ng salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, sapagkat dito po tayo lalago sa ating pananampalataya. Mami na mahal, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, kapag nagsugo ang ating dakilang Diyos. Kapag pinakinggan mo yung sinugo ng ating mahal na Panginoon, mami na mahal, ang sabi po sa Balakas Sulatan, mami na mahal, ang pinakikinggan mo ang ating dakilang Diyos mismo. Amen? Sapagkat yung sinugo ng ating mahal na Panginoon, ambassador from heaven, amen? Mouthpiece ng ating mahal na Panginoon. Kumbaga sa mikropono ito, hindi po tutunog ito kung walang magsasalita. Amen? Kaya yung mikropono, maminamahal, walang silbi yan, maminamahal, kapag walang gagamit at magsalita. Amen? Kaya instrumento po siya, maminamahal, para maihayag. So hindi yung instrumento, hindi po itong mikropono ang nagsasalita. Amen? Ang nagsasalita, yung tao na gumagamit doon sa mikropono. Ganon din sa ating mahal na Panginoon. Amen? Yung mensahero o sinugo ng ating mahal na Panginoon, hindi siya ang nagsasalita. Bagkus ang ating dakilang Diyos ang nagsasalita through Him.
Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag hindi pinakinggan ang salita ng sinugo ng ating mahal na Panginoon, ang Diyos ang hindi mo pinakikinggan. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Yan po maliwanag sa Mateo 40:41. At kapag ikaw naman ay tinanggap mo, amen, pinakinggan mo, sinampalatayanan mo, you will reap the prophet's reward. Amen? Kung ano ang biyaya na pinangako ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mensahero sapagkat matapat niyang sinagawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos na walang takot, walang alinlangan, sinunod niya kahit sa bingit ng kamatayan, sinunod niya ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amin na mahal, yung gantimpala para sa kanya ay sa iyo rin na nakikinig. Palapakan po natin ating dakilang Diyos. You will receive the prophet's reward. Imagine that, mga minamahal. Kaya sinabi sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20, napakaliwanag, mga minamahal, na kapag ang ating mahal na Panginoon, sinampalatayanan mo, you'll be established. Matatatag ka, hindi tumigil doon, mga minamahal. May kasunod po yun. Basahin po natin 2 Chronicles 20:20. The second book of Chronicles, chapter 20, verse 20. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Right. Amen. Praise the Lord. Sa Tagalog, hindi po. Dito po sa aklat ng ikalawang mga taga-kronika, Kapitulo 20, ang talatay 20. At sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan, at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, Dinggin ninyo ako, Juda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Mga minamahal, di pa napakaliwanag, mga minamahal. Sumampalataya ka sa ating dakilang Diyos, sa may likha ng langit at lupa, ikay matatatag. At sumampalataya ka sa kanyang mga propeta. Just like Moses, Elijah, Jeremiah, Isaiah, lahat ng mga sinugo ng ating mahal na Panginoon sa banal na kasulatan, mga minamahal, ay kinakailangan sampalatayanin mo rin lahat ng sinasabi. Sapat ito pong lahat ay hindi gawa-gawa ng mga propeta, bagkus galing sa ating mahal na Panginoon. At napakahirap ng isang maging propeta. Kinakailangan maabot mo ang pinakamataas na standard ng ating mahal na Panginoon, or else, mismo, mapuksa ka, maminamahal, sa iyong katatayuan. Ganun kahirap, maminamahal. So between life and death, ang pagsugo ng ating mahal na Panginoon. Pinipili lang ng ating dakilang Diyos yung karapat-dapat na kanyang tawagin. Hindi ang ating mahal na Panginoon mangungusap maya't maya galing sa heaven at mangungusap sa mga tao. Hindi. Hihirang siya ng karapat-dapat na tao na ibubuhis ang buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Para abutin ang pamantayan, mataas na pamantayan ng ating dakilang Diyos. Yan nakakatakot, maminamahal. Kaya sabi nga, touch not mine anointed and do my prophets no harm. Dahil hindi po siya, kaya ka po maminamahal, panahon ni Moses, aminamahal, sabi ni Korah, Dathan, Abiram, yung mga nagrebelde sa kanya, maminamahal, sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Ikaw lang bang kinakausap ng Diyos? Kami rin. Anong ginawa ng ating mahal na Panginoon? Moses, lumabas, tawagin mo ang buong Israel at sila ay magpakita sa akin. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, lahat yung mga kumakampi kay Korah, Dathan, Abiram, doon sa side niya. At lahat ng mga kampi kay Moses, dito kay Moses, gagawa ako ng isang bagay na hindi nyo malilimutan. Amen. Anong ginawa ng ating mahal na Panginoon? Lahat yung kumampi, nagrebelde, lahat yung kumampi kay Korah, Dathan, Abiram, maminamahal, bumuka ang lupa, tuloy-tuloy sila sa impyerno. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Naligtas yung mga kumampi kay Moses sapagkat kumampi sila sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Sapagkat yan po, maminamahal, ang pamantayan ng ating dakilang Diyos. Mahirap na trabaho. Kaya nga, si Moses nga tumatanggi eh. Iba na lang isugo mo, mahal na Panginoon, napakahirap. Ha? Maminamahal, between life and death. Kailangan ka mag-ayuno, manalangin, maniklod, araw at gabi. 80 days, maminamahal, in all, 40 days, 40, ang ating kagalang-galang mga pastor, fasting, how many days, 21 days, 40 days, 83 days, maminamahal, 140 days sa Talipaw, Sulu, para umiyak sa mahal na Panginoon, para mga tao hipuin at lumapit. At ngayon, nandito tayo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagmanifest ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. At walang ibang nakagawa. Amen? Meron bang iba? Eh di sana nandun tayo sa kanila. Bakit tayo nandito? Sapagkat dito po natin natanggap ang bunga ng pangako ng ating dakilang Diyos, maminamahal. By their fruits ye shall know them. Amen? Kaya tayo nandito at taon ang binibilang. Pinagpapala. Amen? Kaya pag may mga detractors, maminamahal, naririnig po tayo kung ano-ano mga usapin na wala namang kabagay-bagay, hindi naman mapapakinabangan, maminamahal, isang tabi. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Para hindi tayo lamunin ng lupa. Minamahal, mahirap lamunin ng lupa. Nakakatakot ang impyerno, minamahal. Ang impyerno hindi po para sa atin, para yan sa mga... Patunayan, ang impyerno hindi naman ginawa ng mga para sa tao. That's for Satan and the devils. Minamahal, para lang po yung sama-samang espiritu. Kaso, may mga kumampi. Amen? Bakit ka naman kakampi? Anong makukuha mo? Amen? Minamahal, Satan comes to kill, to steal, to destroy. Ano ba, maminamahal, ang mapapala samantalang ang ating mahal na Panginoon, pagpakinggan mo at pakinggan mo, sinugo, totoong propeta ng ating dakilang Diyos, ano ang makakamtan mo? Katulad na nakakamtan po natin yan, blessings in abundance, spiritual, physical, material blessings, nag-uumapaw. Amen? Pag kumampi sa kaaway, sa mga sinugo ng, may ahente rin po ang kaaway, nakikisabay dahil sa sobrang inggit. Amen? Alam niyo po, yung puno, kapag yan po ay nanggapaganda ng mga bunga, namimintog talaga, napakasarap batuhin ng mga kapitbahay para sila yung umani. Amen? Maminamahal, yun ang gawain ng kaaway kapag nakitang mabungang mabunga. Oh? Ang Jesus Medical Crusade, napakabunga. Patuloy ang paglago. Patuloy dumarami ang kapatiran. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga signs, wonders, and miracles, hindi po mapigil. Amen? Grabe. Maiinit ang mga Kristiyano. Inggit na inggit yung kaaway. Sabi ng kaaway, palamigin ko nga ito. Amin na mahal. Yan po ang trabaho ng kaaway. To steal, to kill, to destroy. Steal your faith. Wala ka ng kapayapaan. Depressed ka na. Puro ka katanungan. Dapat ganito, dapat ganun. Grabe, maminamahal. Ano naman naging bunga? Depressed na. Hindi na humahayo. Yan ba naging bunga, maminamahal? Samantalang ang bunga ng tunay na sumasampalatay sa ating mahal na Panginoon. Mainit ka na, Kristiyano. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Humahayo! Amen? Nagpupuri! Dumadalo! 3 times a week. Nag-aayuno pa. Maminamahal. Talagang masigla. Hindi mo maitumba. Maminamahal. Sapagkat nakatatag sa kanyang panampalataya. The true church of the living God, the gates of hell shall not prevail against the true church of the living God. Amen? Hindi po kailanman. Wala pang sinilang, maminamahal. Takot na takot nga yung kaaway, maminamahal, nakantiin ang iglesia ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat siya po ang mawawasak, maminamahal, ang iglesia ng ating mahal na Panginoon. Katawan ni Kristo, pinagkalooban ng kapangyarihan, higit pa sa kapangyarihan ng buong sanlibutan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Naranasan po natin, maminamahal. Kaya nga po, dito sa banal na kasulatan, beware. Ang sabi po sa banal na kasulatan, maminamahal, bagaman mahal po natin lahat ng tao, subalit, open rebuke is better than secret love. Amen? Mas mabuting paalalahanan po natin para umayos sila sa kanilang mga lakad sa mahal na Panginoon para sila'y makapanumbalik sa ating mahal na Panginoon because kung hindi mo sasabihan, maminamahal, hindi ka totoong umiibig. Malapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. If you don't remind them, maminamahal,
Ang sabi po sa Timothy chapter 5 verse 20, amin na mahal, rebuke them sharply. Ating basahin amin na mahal. 1 Timothy chapter 5 verse 20. The first book of Timothy, chapter 5, verse 20. Them that sin rebuke before all, that others also may fear. Right, amen, hallelujah. Dito po sa 1 Timoteo Kapitulo 5, versikulo 20. Sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat ng upang ang iba na may mga takot. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. They that sin, causing division is a great, great sin. Amen? Malaking kasalanan yung nagkukos ka ng division. Nagtatanim ka ng pagbabahagi ng kapatiran. Naglalagay ka ng mga salita na hindi karapat-dapat at ang mga kapatiran, hindi pa mature sa kanilang pananampalataya, nahahawa. Amin na mahal. Imbis sila ay lumago sa pananampalataya, pinipigil mo, malaking kasalanan. Amen? Rebuke them sharply that they may be sound in the faith. Amin na mahal. Kinakailangan ito yung masawata para sila umayos. Ngayon, kung hindi pa umayos, at least sasabihan nyo iba para hindi makinig. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pakinggan mo, ang totoong salita ng ating dakilang Diyos na iyong mapakinabangan. Amen? Ang totoong pag-ibig, nagpapaalala, nagsasawata, hindi nagsasawalang kibo na lamang at pinababayaan na lamang sila. Hindi po, maminamahal. Kinakapalalahanan para yung iba, ganun pala. Mali pala yung ginagawa ng ating kapatid na ito. Pati ikaw, tumulong ka na magsabi, ba't mali yung ginagawa? Ikaw ay naghahasik ng pagbabahagi. Which is, maminamahal, hindi mapapakinabangan nung nakikinig. Tignan mo yung mga nakinig lamang po sa totoong pangangaral sa salita ng Diyos, maminamahal, sa magitan ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon, together with all the faithful preachers, all the faithful brethren, maminamahal. Tignan mo, ang lago ng kanilang pananampalataya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Walang tisod-tisod. Amen? Kasama talaga yan. Maminamahal sa buhay natin. Hanggang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Hindi po titigil yan. Amen? Yung iba, sorry na lang maminamahal, yung iba, wala na. Talagang sila po ay pumanaw na. Hindi po natin kaya katuwaan, maminamahal, subalit, that's the reality. Warning. Amen? Aminamahal, para ito po ay magsilbing aral, aminamahal, para hindi pakinggan ang mga nagsasalita ng mga pagbahabahagi. Para tayo po, aminamahal, ay maging united. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. In unity there is strength. Amen? At yan po ay expect natin hanggang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya ini-exercise lamang po yung ating pananampalataya. Kapag makinig ng mga bagay ng mga nagkukos ng division, hindi na pinapansin yan. Amen? Tuloy-tuloy ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang pinaka-bottom line ng ating paglilingkod, be ye ready sapagkat tutunog na ang trompeta anytime now. Amen? Yung first love mo, alagaan mo na ito, hindi mawala. Iba yan naman tinuro ng ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon. Kaya nga palagi nating binabanggit to be remembered, mamay na mahal, yung mga ginawa ng ating beloved both parents, Lord. Ngayon, sasabihin ng kaaway, pinapantay na raw natin sa ating mahal na Panginoon. God is a jealous God. Amen? Mapanigbughuin ang ating mahal na Panginoon. Hindi niya ipapantay kahit kanino ang kanyang kalwalatian. Amen? Pag pinantay mo, ang darating sa iyo, galit ng ating mahal na Panginoon. Curse. Sumpa ang darating sa iyo. Pinantay ba natin? Hindi po. Ginagalang lang po natin. Napakaliwanag, mami na mahal. Amin na mahal. Inaalala po natin ang mga memory. Inaalala natin paano nanikluhod sa mahal na Panginoon. Ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon. Ngayon sinasabi, kung hindi raw natin banggitin, wala nang kaligtasan, hindi po yan ang doktrina ng ating church. Amen? Hindi po yan doktrina na kapag hindi mo binanggit sa unang dalangin natin kagalang-galang malapastor, wala ka ng kaligtasan, hindi po yan natin doktrina. Amen? Binabanggit po natin to gain more favor from our loving God. Amin na mahal. Tignan nyo.
Ano po ang naging bunga? Na minamahal, gumagaling yung mga karamdaman. Nalulutas yung mga problema. Lumalaya sa masamang espiritu. Bakit? Ino-honor ng ating mahal na Panginoon ang mga ginawa ng kanyang propeta. Ino-honor ng ating dakilang Diyos. Who are you not to honor? Kung ating mahal na Panginoon mismo ino-honor ang kanyang propeta, sino tayo para hindi i-honor? At hindi i-remember? Alalahanin. Mami na mahal, nabawasan ba tayo kung ginawa natin yan? Lalo tayo pinagpapala ng ating mahal. Parang ang laki-laki ng problema ng kaaway, no? Talagang malaki ang problema ng kaaway. Talo na siya. 2,000 years ago, tinalo na kanan ng ating mahal na Panginoon. Yung kaaway. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nangingisturbo na lang, baka sakali. Amen? Baka sakali may makukuha pa. Sorry na lang, talagang 2,000 years ago, ay tinalo ka na ng ating mahal na Panginoon. Yung kaaway. Amin na mahal. Tinalo na ng ating mahal. Kaya mga minamahal, sa mga tunay mga anak ng Diyos, it's a challenge. Amen? Kapag may mga dumalabas na ganyan, hindi ka mararatel. Bakit nangyayari ito? Bakit hindi ka mararatel? Sapagkat panahon pa ng Old Testament Church, ganun na. Amen? Panahon ni Moses, may Korah, Dathan, and Abiram. Maminamahal. Panahon nila St. Paul, may Dimas. Mayroon talaga mga pasaway, ano po? Sa langit niya amen? Panahon mismo ng ating dakilang Diyos sa kalangitan, may Lucifer. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat kung walang kontrabida, walang istorya. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Diba, minamahal, dati mahihilig po tayo. Hindi na po tayo mahilig ngayon sa mga pelikula. Minamahal, di po ba? Oh, alam na po natin yan, minamahal. General knowledge na po yan. Na kapag walang kontrabida, walang istorya. Kailangan may kontrabida para lalong lumaki at tumaas at lalong makilala yung bida. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sino ang bida? Walang iba kundi ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. Palaging panalo. Amen. Walang pagkatalo ang bida. Amin na mahal. Di ba? Sa simula talagang parang parang dehado na. Parang wala ng pag-asa. Di ba? Minamahal, halos mahulog ka na sa bangko mo. Di ba ba? Minamahal? O, ganun tayo dati nung sa libutan, pero hindi na po tayo nanonood na sine, ha? Wala na po tayo dyan. Amin na mahal. Biblia ang ating hawak. Pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga tayo pinagsawa ng sa sanlibutan, Sapagkat, amin na mahal, graduate na po tayo dyan. Wala na po tayo dyan. Ngayon, puro sa ating mahal na Panginoon na pagluluwalhati, paghahanda sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. To be found perfect. Amen. In our faith. Na kailangan nandyan palagi ang iyong first love. Iyong alagaan yung first love sa ating mahal na Panginoon. Na ikaw hindi nalalamig, hindi nanlulupaypay. Bakit nariyan ang ating pag-alala palagi sa ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon sapagkat nagpakita ng perfect example paano umibig sa ating dakilang Diyos. Yun ang ating purpose, maminamahal, para tularan. Amen? Follow me. Ang sabi ni St. Paul, follow me as I follow Christ. Amen? Kaya sinusundan po natin at inaalala po natin ang mga ginawa natin bilang parents, Lord, para atin din pong masundan. Hindi naman natin ma-perfect talaga dahil iba ang yung tinapakataas ng pamantayan ng paglilingkod sa ating mahal at ating beloved parents, Lord. Kahit man lang, amen? Kahit lang ma-approach man lang natin, maminamahal. Yun ang nais ng ating mahal. Tuwang-tuwa ang ating dakilang Diyos. Madaling araw pa lamang naririnig po namin sa pastoral house, pumapalakpak na ang ating kagalang-galang pastor. Nagpupuri sa mahal na Panginoon. Beloved Mama, dear maminamahal, halos buong araw nagpupuri. Pinapangaralan kami para magpuri kayo, mga anak. Magsikap kayo palagi nasa tuhod ng pananalangin at beloved parents, Lord, para matupad ang nais ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay mahubog, amen, sa Kanya mga purong salita, maging banal, holy, amen, sa ating panalita, sa ating kilos, sa lahat, pananamit, everything, perfect, maminamahal, sa harapan ng ating mahal. Walang katulad ang taga-Jesus Miracle Crusade. Hindi po tayo sa nagko-compare or what, maminamahal. Hindi na kailangan. Talagang kapag taga-Jesus Miracle Crusade ka,
kilala ka na kaagad. Unang tingin pa lang. Amen? Di ba? Pag nagkakasalubong tayo, hindi man tayo magkakakilala sa pangalan. Minsan, magkapatid, pag nagkasalubong, ay, kapatiran ito. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kapatid ko ito, mahal kong kapatid ito. Kaya kahit saan tayo pumunta, pag wala, napakalungkot. Di ba? Kahit anong ganda ng tanawin sa ibang bansa, pag wala ang kapatiran, ay, grabe. Napakalungkot. Pero kapag naraman mo, may kapatiran dyan, ay, grabe. Pupuntahan mo yan at kayo mag-uusap talaga. Walang hanggang pag-uusap sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po tayo nagkaroon ng mga gawain Di ba? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat talagang sabik na sabik yung mga kapatiran. Amen? Kahit sa ibang lugar, mga minamahal, hinahanap nila. So gusto ko sumamba na. Amen? Mga minamahal. Kaya, ayun. Ang dami na po natin gawain sa ibang bansa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi pwedeng hindi tayo mag-fellowship, mga minamahal. Amen? Sa fasting and prayer, sinong unang nagpakita ng halimbawa? Mayroon ba? Wala, kundi ating beloved parents in the Lord. Kapag may problema ka, anong gagawin mo? Magpupuri ka. Mag-aayuno ka. Sino nagturo niyan, mga minamahal, na igalang ng lubos ang ating dakilang Diyos? Sa ating nga nagmula yung mahal na Panginoon. Di ba? Yung ibang, Lord, si Jesus, kung magbanggit ng pangalan, amin naman, iba. Amin naman, kapag nilangisan talaga ng mahal na Panginoon, lahat, amin naman, ang ginagawa ay galing sa ating dakilang Diyos, amin naman, yung paggalang sa ating mahal na Panginoon, dearest Jesus, dearest Lord Jesus, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amin na mahal. Saan galing ang mga pangungusap na yan? Na nalugod ng lubos ang ating mahal na Panginoon. Perfect example ang ating beloved parents with the beloved children. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Oh. Saan galing yung katapangan? Amen? Sa ating beloved parents in the Lord. Kahit grabe, pag-uusig between life and death, mga minamahal. Ano ang threat? Mga threat, mga minamahal. Hindi pinapansin niya na ating kagalang-galang magulo sa mahal na Panginoon. Hinahayo ang salita ng mahal na Panginoon. Umakyat pa ng talipaw, sulo. Walang iba nakagawa. Amen? You cannot compare. Wala kang pwedeng kumpara ang mga totoong nilangisan ng mahal na Panginoon sa kung sino man. Hindi sila tinawag ng mahal na Panginoon. Ito galing sa ating mahal. I will give you pastors according to mine heart. He will feed you with knowledge and understanding. Napakain tayo ng kaalaman. Purong salita ng ating dakilang Diyos sa purong kaalaman. Amin naman, because my people perish for lack of knowledge. Napapahamak ang mga tao. Demutan mo sa buong mundo ngayon, ang daming napapahamak sapagkat hindi po sila naturuan ng totoong galing sa mahal na Panginoon na propeta. Tayo na naturuan ng mahal na Panginoon, wala po tayong kinatakutan. Wala po tayong kinangabahan. Darating ang gera, yan ang ngayon kung dumating ang gera. No weapon that is formed against this shall prosper. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala, maminamahal, mananaig na anumang sandata sa iyo. Pinangako ng ating dakilang Diyos, ginawa ng ating mahal na Panginoon, gagawin ng ating mahal na Panginoon, hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen? Sino ang turo ng pure word of God without any compromise? Amen? Hindi nakihalubilo ang ating beloved parents and Lord, kahit kani-kanino, maminamahal. Kung makikihalubilo man tayo, tayo ang pakikinggan. Hindi sila. Amen? Amin na mahal. Ganoon ang ating beloved parents in the Lord. May makahalubilo man, iniimbita, ang pinakinggan ng ating beloved parents in the Lord. Hindi po sila ang makikinig. Hindi po tayo makikinig sapagkat mahiruhan ka, mahawa ka ng maling turo, nakakatakot. Galatians chapter 1 verse 8 and 9. Amin na mahal. Kapag may nangaral sa inyo ng iba kaysa inyong unang narinig, na kayo'y sumampalataya at naganap ang mga dakilang himala sa inyong buhay, nagbagong lubos ang inyong buhay, at sigurado kayo ng langit at buhay na walang hanggan. Kapag may narinig po kayo, iba at lihis ang pangaralan, huwag niyong tanggapin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pagsarahan niyo ng pinto. Very wise yung ating minamahal mga kapatiran. May kumakatok sa kanila, oy, mayroon po kaming ihayag. Ay, alam na po namin ang salita ng Diyos. Kung kayo papasok, ako ang mangangaral sa inyo. Kung hindi, sorry po, alam ko po ang salita ng Diyos. Binigyan pa ng leaflets. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Very wise, amen? Amin na mahal. Wise as a serpent, but humble as a dove.
Hindi tayo nakikipag-away, mga minamahal po. Subalit, alam po natin, ipanalangin natin sila. Mga minamahal. Alam po natin ang ating gagawin. Amen? Talagang inggit na inggit yung kaaway. Sapat napakabunga po ng ating balagawain. Amin na mahal. Ang ating mahal na Panginoon, anytime magbabalik na. Sino kukunin ang ating mahal na Panginoon? The perfect church! Ephesians 5:27. Without blemish, without wrinkles. Purong-puro, 100% ang pananampalataya. Iyan ang kakaunin ng mahal na Panginoon para iakyat sa langit. Amen, mga minamahal. Hindi yung mga alanganin ang pananampalataya. Hindi yung punong-puno ng alinlangan. Hindi po yun, mga minamahal, ang kukunin, mahal na Panginoon. Sino kukunin? Yung mga naaralan ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Matatag ang pananampalataya, hindi urong sulong, amen, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Onward, Christian soldiers. Basahin mo natin, mga minamahal, Ephesians 5:27. In the book of Ephesians chapter 5, verse 27, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Oh, hallelujah. God bless you po, sa Tagalog. Last verse na po yan. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, ang talatay 27. Upang ang iglesia ay mahiharap sa kanyang sarili na malwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y marapat maging banal at walang kapintasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Perfect church. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ang ating mahal na Panginoon, minamahal, hinahanap sino ang perfect church. Buong mundo, walang katulad ang Jesus Miracle Crusade. Without blemish, without wrinkles, spotless. Na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yes, we are going unto perfection, mga minamahal. Sa ating panahon, mga minamahal, hindi pa man tayo talaga nakaabot na. Subalit, we are going unto perfection. Ang Diyos, dakilang Diyos ang gagawa na tayo po'y maging sakdal. Basta nariyan ka, nakikinig, at ikaw ay sumasampalataya. Hindi ka nag-aalinlangan, magaganap sa iyo. Na isang araw, magulat na lang tayo. Pag tunog ng trompeta, ayun, isa-isa na po tayong umaangat. Sabay-sabay, papunta sa langit. Sa buhay na walang hanggan. Amen! Hallelujah! Glory to God. Habang tayo po may namahal tumatayo at umaawit sa ating mahal na tinawag po our beloved ordained preacher, Louis Angeles, para po sa ating altar call mo minamahal. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory. Thank you so much, dearest Jesus. Hallelujah. For making us part of thy church. Thy glorious church without blemish, without wrinkles, to be brought to heaven. Anytime now, tinuruan, pinangaralan, iniluhod, ipinalangin, iniyak sa iyo, malapin nating kagalang-galang magulang sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God.